Okay, good evening. Katatapos ko lang maghugas ng mga kinainan. At ito, nakain ako ng pineapple. Say hi to everyone. Hello. Yan. Si Bunso, nagluluto. Oh, malamig. Sobrang lamig. Dapat kanina ko pa ito inabas sa dito para mabawasan yung lamig. Ito ang kinakain ko, pineapple. Yung snack. Ay, gabi na naman. Alexa, what time is it? The time is 9:24 p.m. Oh, wow. Alexa, what time is it in the Philippines? In Philippines, it's 1:25 p.m. Wow. Alexa, what is the date today? November 3rd, 2025 was on a Monday. Okay, Monday today. Monday dito. Sobrang lamig talaga. Malamig na dito ngayon sa sa labas. At jacket na ako. Mamaya ko na itong itapon. Yan. Dito yung dati kaya ako na na hospital nahimatay ako diyan sa diyan sa banyo. Hindi ko alam na nahimatay ako. Akala ko na nanaginip ako. Hindi ko maalala na punta ako sa banyo. Nagising ako, wala, yung shower curtains nakatapo na doon sa sa shower. Akala ko naginip ako. May appointment ako sa doktor. Sabi ko sa doktor na masakit yung side ko. Tiningnan, marami pala na akong bruise. Dito, oh my God, ang daming bruise. Okay naman, kaya lang, hindi ko nga alam kung paano ako natumba. Hindi ko talaga maalala. Akala ko, na naginip lang ako. Mabuti nga hindi ako natumba doon sa toilet. Kung natumba ako sa toilet o siguro baka nakapasok yung ulo ko doon sa toilet bowl. Yun, ako. Tapos, pagkatapos nun, ako, nagsusuka ako at wala na akong appetite kumain.
Yun, nagpa-doktor ako. Ayun na CT scan ako. Ayun na nga, mayroon ako dito nga tumor dito, malaki, 6 inches, round. Yan. Minsan naisip ko, siguro baka yung nang binugbog ako nung panahon ng kapatid ko, yung panganay sa akin. Malaki yun, mataas. Ako dati payat ako nung kabataan ko. Wala pa akong anak noon, pero asawa ko na si Alec. Yan. Palaging sumasakit yung ulo ko. Kaya kung palaging sumasakit ang ulo niyo, huwag niyong i-ignore yun. Dapat patingin kayo sa doktor. Yun ang palaging pasakit ang ulo ko. Yung pala, matagal na siguro yung nasa ulo ko. Kasi malaki na eh. Yun. Dinala ako doon sa malapit sa Vancouver Hospital. Nandoon ako. Yung uminoperahan ako, nag-bleeding pala yung utak ko. Pero hindi agad sa akin sinabi ng doktor. Yung medyo nagre-recover na ako, sinabi sa akin ng doktor na operahan ako sa ulo, yun nga, nag-bleeding. Kung nag-continuous daw yun, patay na ako. At yun sa akin, birthday gift ko, yung nabuhay ako. Kasi nung operahan ako, November 28. November 26. Last year. 2024. Mga 1 year na. Pinahiram pa sa akin ang buhay ko. Dahil kung continuous yun, patay na ako. Last year pa. Kasi hindi naman ako nag-alam. Kung nabuhay ako, hindi. Yun. Pero yung anak ko, yung doktor, sinabihan na pala yung panganay kong anak na baka 50-50 na yung surgery. Hindi ako mabuhay. Yun nga. Kaya alam na pala ni Jean, yung panganay kong anak, na posibleng mag 50-50 ang surgery. Siyempre, may edad ka na. Tapos sa utak pa, uoperahan. Yan. Kaya pala hindi sa akin sinabi ni Dean. Pero nung nagkwento ko na sa doktor, sinabi na sa akin na yung na ihatid na ko dito sa hospital dito. Sinabi na sa akin ni Dean. Yan. Say hi, come here. Wait. No, just like this wave. Oh. No. Then the camera. No, show your face. Come on, sweetie. Come on. Just say like this. Don't be so shy. Here. Hello. That's That's good enough. my youngest son. He's still my baby. Yep. He's my baby. You're still my baby, right? Yeah. He's still my baby. He's the youngest. So he's still my baby. Ayun. Na blessing at nabuhay ako. Dahil kung hindi, wala na ako ngayon. Wala na akong nag-live show dito. Hindi na ako kakain ng pineapple.
Kaya, pasalamat ko talaga. At binigyan pa ako ng chance na mabuhay. Yan. Kaya huwag kayong makalimot sa Panginoon, Ama, Hesus Kristo. Kasi nakalimot ako noon ng sobra ko talagang depressed noon. Grabe ang stress ko. Nakalimot ako. Pero ngayon, aware na ako sa lahat. Para ako nagising sa pagkatulog ko. Nagising at alam ko nang nangyayari sa buhay ko. Dati hindi ko alam ang nangyayari sa buhay ko. Madali, alam nila yung mga mandrugas. Alam nila na na easy target ako. Kaya na nila, naluko-luko ako. Ngayon, wala na nagano sa akin. Siguro na siguro na naramdaman na o na halata na smart na ito si Dewey. Hindi na namin maluloko. Sarili ko ngayon kapatid. Linuluko-luko ako. Yung panganay namin. Ay. Paraging nag-uutang sa akin. Kahit may pera. Pakatapos, hindi naman ako binabayaran. Pag sinisingil ko na, yan ang ayaw na ayaw ko. Ang sinisingil ako. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito sa Canada. Isip ako nag-message ako sa kanya. Nag-ano ako. Sabi ko, palagi mong sinasabi yan sa akin na kung hindi sa kanya, wala ako sa Canada. Sabi kung hindi sa akin, wala kayong libreng katulong. Walang bayad, pakainin lang. Pinakain lang. Dahil kung may may sahod, dahil may pera sana ako. Yan. Ilang taon akong ginawang katulong na walang sahod. Hindi ko nga kung anong itsura ng pera, kung hindi ako nakalipat kay Ali. Hindi ko nakita yung pera. Kung anong itsura ng pera ng Canada. Hey kid, how you doing? You know we had chili, eh? Yeah, he's cooking. Yeah, that stuff's pretty good. You can mix it with other stuff. It's a nice taste. I had it with beef stew sometimes. Is that good? Yep. No, I'm just gonna eat my fruits right now. Kaya, tinatawa ko na lang ang mga ginawang pangluloko sa akin. Napatawa na lang ako. Magawa nga ako ng yung maliit lang na parang comedy. Para makita niya yung gagawin ko. Kaya yan. Yan, lang. Sa, lang, maliit lang na yan. Short film. The comedy. Tungkol sa utang. Utang. If you make some toast or May other kwento things pa to pala go ako. with it works good too as well, eh? Yung una kong There's different ways of nagkasakit ako. Just enjoy it. Try different things. Nagbisita ako ka Papa. Siyempre, pag mabuti ang parang karamdaman ko, hindi ako hindi kasi ako nagpapakita na na talagang na round down ako. Talagang hindi ayoko. Tapos, yan, nakita nila na okay ako. Tapos,